Sa bayan ng Dueñas, kung saan matunog ang kwento tungkol sa mga aswang, doon namumuhay ang binatang si Juanito. Isa siyang bihasang panday sa kanilang baryo. Gulok, punyal, kutsilyo, karit o asarol man yan ay mabilis lang niyang natatapos. Kaya kahit maraming panday sa kanilang lugar, mas pinipili pa rin ng mga taong kay Juanito magpagawa. Bukod kasi sa mabilis itong gumawa, matibay at pulido pa ang pagkakagawa nito. Namana pa niya itong trabaho sa kanyang yumaong ama na kilala rin sa kanilang baryo noon. Mag-isang namumuhay si Juanito sa maliit niyang kubo kung saan naroroon din ang kanyang pwesto. Sa edad na 38 ay hindi pa ito nagkakanobya kailanman. Marami siyang nagugustuhang babae pero sobrang torpe ni Juanito. Kaya itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagpapanday ng mga patalim. Ngunit nariyan naman si Feli na anak ng kapitan na matagal na ring may paghanga sa kanya. Madalas kasi nagpapagawa ng patalim ang kapitan kay Juanito. Kaya parati ring sumasama si Feli kahit siya noon ay bata pa. Ngayoy, nasa wasto na siyang gulang, ay lalo pa siyang humahanga sa binata. 18 pa lang siya, pero ang natitipuhan nitong lalaki ay sobrang layo kumpara sa kanyang edad. May isang beses nga noon nang pumunta si Feli sa pwesto ni Juanito upang kuhanin nito ang patalim na pinagawa ng kanyang ama. Hindi niya maiwasang matulala sa pawisang katawan ni Juanito. Nakahubad ito habang pinupukpok ang bagal na nagbabaga. "Uy, ikaw pala, Feli. Kukunin mo na ba yung pinagawang patalim ng tatay mo?" Opo, Kuya Juanito. Teka, sandali lang ha. Hindi ko pa kasi tapos yung kaluban niya eh. Pero tapos na mismo yung patalim. Ayos lang ba na hintayin mo saglit? Wala pong problema, Kuya Juanito. Agad na itinabi na muna ni Juanito ang bakal na nagbabaga upang tapusin ang lagayan ng patalim. Hindi maiwasan ng dalaga ang matitigan ang mga malapandesal na abs ng binata. Kahit puno ng dumi ang katawan nito, ay gwapong-gwapo pa rin siya kay Juanito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang matulala sa binata. Saka lang siya bumalik sa ulirat noong tanungin siya ni Juanito. "Feli, nag-aaral ka pa rin ba?" Opo, Kuya. Bakit po? Hindi na kasi kita madalas na nakikitang dumadaan dito eh. Sa kabilang bayan na kasi ako nag-aaral, Kuya. Kaya sa kabilang kalsada rin ako dumadaan. Bakit doon mo napiling mag-aral? Samantalang may sariling eskwela naman tong bayan natin. Ang sagot ng dalaga ay hindi naman raw niya talaga yon kagustuhan. Ang mga magulang niya raw ang may gusto na doon siya mag-aral dahil sa mga personal na dahilan. Maya-maya pa'y nagulat na lang ang binata noong abutan siya ni Feli ng panyo. Ano yan?" "Panyo, baka kailangan mo. Kasi pawis na pawis ka na, Kuya eh." Oo nga. Salamat, Feli ha. Kahit nagtataka ay tinanggap yon ni Juanito. Nakita naman niyang namula rin ang pisngi ng dalaga. Ayaw niyang mag-isip ng kahit anumang bagay na hindi maganda sa ikinikilos ng dalaga. Noong hindi pa nakontento ang dalaga, ay kinuha pa nito ang panyo sa kamay ni Juanito at saka nagpresenta na siya na ang magpupunas ng pawis sa likurang parte ng binata. Kaya noong makaramdam na ng pagkailang ang binata, ay inagawan na niya kay Feli ang panyo. Ako na, Feli. Baka kasi may makakita sa atin at kung ano pa ang isipin nila eh."
nahihiyang ibinigay naman ni Feli ang panyo kay Juanito. Nagtanong pa nga siya kung may asawa na ba ang binata. Pero mabilis na sinagot ni Juanito na wala, pero malapit na. Kaya medyo nalungkot ang dalaga dahil magkakaasawa na pala ang lalaking nagugustuhan niya. Pero hindi siya nagpahalatang malungkot, bagkus ay sinuportahan pa niya ito. Kaya muli siyang nagtanong kay Juanito kung malapit na bang matapos ang ginagawa niya dahil gusto na nitong umuwi. Gusto nang sumabog ng luha niya sa sakit. Malapit na ito. Ididikit ko na lang ito, tsaka pwede mo nang iwi. Tagal naman. Kanina pa ako rito eh. Nagulat ang binata noong magreklamo na ang dalaga. Biglang nag-iba ang modo nito. Kaya nanibago si Juanito dahil kanina ay maayos namang nakikitungo ang dalaga sa kanya. Napatanong tuloy siya sa sarili kung may nasabi ba ito na hindi nagustuhan ng dalaga. Ilang sandali pa'y natapos na rin sa wakas ang ginagawa ng binata. Pasensya na, medyo natagalan kasi Feli. O ito na. Mabuti naman. Alis na ako. Masaya ako't magkakaasawa ka na. Kinuha naman agad yun ng dalaga at saka tumalikod sabay lakad paalis. Pero noong malapit na itong makaalis, ay tinawag ito ni Juanito. Agad namang lumingon ng dalaga at saka nagtanong kung bakit siya tinawag ng binata. Bayad mo! Ito! Pagkatapos niyang iabot ang bayad sa binata, ay muli na rin itong tumalikod. Maya-maya pa'y tinawag muli siya ni Juanito at saka sinabihang nagbibiro lang daw siya kanina na malapit na itong magkaasawa. Kaya naasar ang dalaga, pero hindi niya ito pinahalata sa dalaga. Bagkus ay nagsungit pa rin ito at nagpatuloy ng lakad paalis. Ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa ito. Naiwan namang nagtataka ang binata dahil sa inasta ng dalaga. Kakaiba man para kay Juanito ang ikinikilos ng dalaga, ay nagpatuloy na lang ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa'y naudlot na naman ang ginagawa niya noong dumating ang grupo ni Dagul. Kilala ang grupo ni Dagul sa baryo nila na Basagulero. Wala silang ibang ginawa kundi ang mangikil at mamirwisyo sa mga negosyo ng mga mahihirap. Kapag hindi sila napagbibigyan ng gusto nila, ay nambubugbog sila. Wala ring gabi na hindi lasing ang mga ito. Naparoon sila sa pwesto ni Juanito upang magpagawa ng 5 pirasong asero at 5 pirasong punyal. Gagamitin daw nila yon sa hindi malilimutang lakad. Pero ang sabi ng binata, baka hindi raw niya ito matatapos dahil marami pa siyang nakabinbin na gawain. At dahil doon ay nagalit ang pandak na si Dagul. Dahil ayaw ng gulo ng binata sa pwesto niya, ay pinagbigyan na lang niya ang nanggagalaiting unano. Hindi naman ganon kalit si Dagul. Siguro ay nasa 4 na talampakan mahigit naman siya. Ngunit sa pangalang Dagul siya tinawag dahil maliit nga naman talaga siya sa normal na tangkad ng mga kalalakihan. Oo na, heto na nga gagawin na nga. Ang tapang-tapang mo. Parang ang liit-liit ko niya na. Naasar pa si Dagul sa sinabing yon ni Juanito. Ngunit pinigil lang siya ng mga kasamahan. Dahil kapag binugbog daw nila ito, ay baka hindi na makagawa ng maayos ang binata. Kaya kumalman na rin lang si Dagul habang hinihintay ang pinapagawa. Halos 5 oras din ang lumipas nang magreklamo muli si Dagul. Ang sabi niya, kanina pa raw sila naghihintay. Mali raw ang balita nilang nakalap dahil hindi naman pala mabilis gumawa itong si Juanito. Teka, hindi 1 o 2 pinapagawa ninyo, kundi 10 lahat. Malapit-lapit na ito. Tsaka, may ilan na ako natapos .
Makalipas pa ang 2 oras, ay natapos na rin sa wakas ni Juanito ang 5 asero at 5 punyal na hiling ng mga sanggano. Ngunit noong singilin na ito ni Juanito ay wala silang balak na bayaran ang pinagpaguran ng binata ng ilang oras. Kaya umiinit ang tenga ni Juanito at saka nagalit sa mga ito. Ano? Wala kayong pambayad? Pambihira naman oh. Iniuna ko pa yan sa mga nakapila kong gawain ah. Tapos ngayon sasabihin yung wala kayong pambayad? Tila walang naririnig ang mga ito. Hindi nila pinansin ang binatang galit na galit. Bagkus ay tumalikod sila at saka nagumpisang umalis. Sa inis ni Juanito ay hinabol niya ang mga yon at saka pinagsusuntok. Walang laban ang grupo ni Dagul sa binatang panday kahit marami sila. Kilala noong unang panahon ang angkan na pinanggalingan ng lolo ni Juanito bilang magagaling makipaglabang mga albularyo. Noong nabubuhay pa ang lolo nito, sinanay na niya si Juanito para depensahan ang sarili sa mga kalaban kahit na noon ay bata pa ito. Ngunit ang pagkaalbularyo ay hindi na minana ni Juanito at ang pagpapanday na galing naman sa partido ng tatay niya ang binana ng binata. Kumaripas ng takbo ang mga kolokoy habang may mga pasa ang mga muka. Naiwan naman nila ang mga ginawang asero at punyal ni Juanito. Wala nang nagawa ang binata kundi tunawin na lamang ang asero sa apoy. Ang natirang mga punyal naman ay ibebenta na lang niya sa kanyang mga suki. Nagpahinga ng saglit ang binata at noong ginanahan na muli ay binalikan nito ang naudlot na ginagawa kanina. Gabi na rin niya itong natapos kaya sobrang pagod siya noong araw na yon. Sumakit din kasi ang mga daliri nito dahil sa mga matitigas na muka ng grupo ni Dagul. Kaya pagkatapos niyang kumain ay nagpatunaw lang siya saglit ng kinain at saka natulog. Ngunit noong kasarapan na siya ng pagtulog ay bigla namang may tumawag sa pangalan niya na nagmumula sa labas ng kanyang pwesto at noong silipin niya ito sa bintana ay isang matandang ermitanyo ang nakita niya roon. Sinenyasan niya ito na sarado na siya at bukas na lang bumalik. Pero dahil na rin siguro sa labis na katandaan ng lalaki ay hindi niya naririnig at naiintindihan si Juanito. Ay nako, si tatang talaga. Gabing-gabi na magpapagawa pa. Napakamot ulo siyang palabas ng kanyang bahay at saka pinagbuksan ang matanda. Sarado na po ako tatang. Bumalik na lang po kayo bukas. Ano ka mo? Sagradong balbas. Ay nako, wala akong ganyan. Pero may dala akong bakal. Hindi po tatang. Ang sabi ko, sarado na po ako ngayong gabi. Bukas ng umaga na kayo bumalik. Ano? Sagradong bigas baka mo? Ano bang pinagsasabi mo? Napapakamot na lamang ng batok ang binata dahil sa ang kausap niyang lolo ay hindi pala gaanong nakakarinig. Kaya nahihirapan siyang kausapin ng matanda. Kalaunan ay nagkaintindihan din naman sila. Agad namang nagpakilala ang matanda sa kanya. Siya raw si Goryo at galing pa raw ito sa malayong bayan. Sinadya pa niya si Juanito upang magpapanday lang. Pagpasensyaan mo na dahil mahina ang pandinig ko. Pasensya na rin sa abala kung ginabi ako. Inilapag niya sa sahig ang dalang bag at saka binuksan. Pero hindi na muna yon pinagtuunan ng pansin ni Juanito. Isang papel naman ang ibinigay ng matanda sa binata. Nakalarawan doon ang isang sibat at may mga sukat na rin itong nakalagay. Sibat ito tatanga. Saan mo ito gagamitin? Makikipaglaban ka ba sa maraming hayop o mga kawal? Ngunit ganun na lang ang pagkagulat ng binata
noong hindi na niya makita ang matanda sa paligid niya. Sa pag-aakalang baka saan lang ito nagsuot sa loob ay hinanap niya ito. Ngunit kahit sa ang parte ng lugar ay wala siyang makitang matanda. Pambihira! Saan na napunta yun? Tatang! Tatang! Saan na kayo? Naiwan na isang palaisipan kay Juanito ang biglang pagkawala ng ganong kabilis ng matanda. Hawak-hawak niya ang papel na iniwan ng matanda sa kanya. Saka lang niya napansin ang bag na iniwan din ng matanda. At noong buksan niya yon ay may laman yon na isang kwadradong bakal. Ayos ah. Kakaibang bakal to. Mamula-mula. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong bakal. Pero teka, bakal ba talaga ito? Kumuha siya ng batu-balani at sinubukan ito kung kakapit ba ito. Pero laking gulat niya at hindi ito kumapit. At noong buhatin naman niya ito, ay hindi niya yun maangat dahil sa sobrang bigat. Kahit man lang pagalawin ay hindi niya magawa. Kaya doon na siya nagumpisang mahiwagaan sa mga nangyayari. Sa bigat ng bahay na yon, ay sigurado siyang hindi yun kayang buhatin ng kahit sinong tao. At lalong-lalo na yung matandang yun. Pero nagtataka siya dahil kitang-kita niya naman yun noong ilapag ng matanda ang bagay na yon sa sahig. Pero hindi siya makapaniwala na ang ganon kabigat na bagay ay kayang buhatin ng matanda. Sinampal-sampal pa nga niya ang kanyang sarili sa pag-aakalang nananaginip lang siya. Aray! Di ako nananaginip pa. Totoo ang mga nangyayari. May isa maligno yata ang matandang yun ah. Naghilamos siya ng mukha dahil sa sobrang pag-iisip. Kahit sa higaan niya at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay yun pa rin ang nakikita niya. Halos mabaliw ang binata noong gabing yun. Kinabukasan ay tanghali na siyang nagising dahil sa pagpupuyat niya noong gabing yun. Kaya napabalikwas siya ng bangon noong maalala niya na marami pa pala siyang trabaho na gagawin. Naligo at kumain na muna siya bago tumungo sa kanyang pwesto na katabi lang din naman ng kanyang kubo. Pagkarating niya roon, ay bumungad agad sa paningin niya ang bag ng matanda. Hinayaan niya lang yun at saka ginawa ang mga nakapilang gawain. Pero maya-maya ay dumating naman si Bertong Kuba na kaibigan ni Juanito. Maaasahan niya si Berto kahit kuba ito. Sa sobrang pagmamadali nito para ibalita kay Juanito ang balitang dala, ay natisod siya doon sa bag ng matanda. Dahilan para sumalpak ang mukha niya sa sahig. Ano ba naman yan, Berto? Magdahan-dahan ka nga. Ayan, lumubo tuloy yung bibig mo. Ang aga-aga, bakit ka ba nagmamadali? Matapos makatayo, ay hingal na hingal niyang sinabi kay Juanito ang dalang balita. Isang malaking kulay itim na aso raw ang namataan kagabi sa bahay ng kapitan at inubos daw nito ang mga alagang hayop. Dugo at mga lamang loob daw ang kinuha sa katawan ng mga hayop. Aswang raw ang gumawa nun. Aswang? Kumusta sila? Mag-ingat ka, Berto ah. Baka tambangan ka rin ng aswang dyan. Naniniwala naman ang binata sa mga aswang. Dati kasi, sinabi ng nanay niya na aswang ang pumatay sa kanyang tatay. Malakas daw ang ebidensya nilang aswang ang may kagagawan sa pagkamatay ng tatay ni Juanito. Bakit kaya naglipanan na naman ang mga aswang sa lugar natin? Ilang sandali naman ay dumating si Kapitan kasama niya si Feli na anak niya. Matapos niyang ikwento kay Juanito ang buong nangyari kagabi, ay nagpagawa siya ng tansong itak sa binata. Gigil na gigil ito na gumanti sa aswang na umubos sa alagang hayop niya. Ang dalagang si Feli naman ay pasulyap-sulyap lang kay Juanito. Sige, Kapitan, ako na pong bahala.
mamayang gabi pagpupuyatan ko ito. Pero sa ngayon, kailangan ko munang matapos itong ginagawa kong araraw ni Mang Estong. Mag-aapat na araw na kasi ito rito eh. Saglit lang naman silang nag-usap. Wala namang kibo si Feli kay Juanito. Ngunit palihim naman itong nakatitig sa mukha ng binata sa tuwing hindi ito nakatingin sa kanya. Bago umalis ay sinulyapan pa siya ng dalaga at nakita pa ngayon ni Bertong Cuba. Ayon dito, mukhang iba raw ang tingin ng anak ni Kapitan kay Juanito. Yan ang sinabi ni Berto sa binatang panday. Kung makatitig daw ay sobrang lagkit. Ang sagot naman ni Juanito, sobrang bata pa ni Feli para pag-isipan ng hindi maganda. Ganun lang daw talaga si Feli kung tumitig. Sus, nakita ko nga din na tumitig din sa'yo, Berto eh. Baka ikaw talaga ang tipo. Sa akin mo lang pinapasa. Napatawa na nga lang ang Cuba sa sinabing yon ni Juanito. Malabo pa sa mata na may katarata daw na magkakagusto si Feli sa isang Cubang kagaya niya. Kaya't sigurado raw siya na si Juanito ang gusto ni Feli. Kahit bata pa raw ito, ay marunong din itong umibig. Dahil sa pag-ibig, walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, walang bata. Kapag tumibok na raw ang puso, wala ka nang ligtas. Dagdag pa ni Berto, ay bakit ayaw pa raw mag-asawa ng binata? Gayong may sapat na naman itong ipon at nang sa ganon ay may kasama na ito sa kanyang bahay. Ay nako Berto, wala pa sa isip ko yan. Darating ang darating Berto. Hayaan natin na ang tadhana ang gumalaw para sa atin. Sa ngayon, ayos na munang ipis at mga daga ang kasama ko rito. Masaya na ako ron. Sagot naman ni Berto ay wag daw iasa sa tadhana ang lahat. Galaw-galaw din at baka maunahan ng iba. Marami raw kasing umaaligid na mga kalalakihan kay Feli. Pinapaalala pa nga ni Berto na isang magandang dalaga si Feli na inaasam ng mga binata sa lugar nila. Ayos lang. Alam kong maganda ang batang yon. Hindi mo na dapat pinaalala sa akin, Berto. Kung sakaling magkanobyo man yun, ikakasaya ko. Sobrang bata ni Feli para sa akin. Umalis na rin naman si Bertong Cuba noong hindi magpantay ang paniniwala nila sa pag-ibig ni Juanito. Para kasi sa binata ay parang kapatid na niya si Feli kung ituring. Kaya malayong maging sila. At yun ang tama. Noong gabing yun, ay nagpuyat nga ang binata muli. Ginawa niya ang tansong itak na pinapapanday sa kanya ni Kapitan. Mag-uumaga na niya yung natapos. Hanggang sa mapansin niyang muli, ang papel na nasa sahig na ibinigay sa kanya ng matanda. Pinulot niya yon at sandaling tinitigan ang nakalarawang sibat. Maya-maya pa'y tumayo ito at saka idinikit sa dingding ang papel na yon. Naisip niya na baka biglang bumalik ang matandang yon para kuhanin ang pinapagawa niyang sibat. Kaya't nag-isip siya ng paraan kung papaano mabuhat ang kwadradong bakal. Ay, papaano ba ito tatang? Asan ka ba? Ang bigat-bigat ng bakal na to. Sa kakahanap niya ng paraan para mabuhat ang bakal na yon, ay nakita niya ang isang pares ng guwantes sa loob ng bag ng matanda. Mabilis niya yung dinukot at saka pinagmasdan. Sinubukan niya yung isuot sa kanyang kamay. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na galing sa suot na guwantes. At noong subukan niyang buhati ng bakal na yon, ay laking gulat niyang sobrang gaan na yon na parang papel. Aba, nakakahanga. Ito lang pala ang sagot sa kanina ko pang katanungan . At dahil doon ay inumpisahan niyang gawin ng sibat. Hindi niya namalayan na pasikat na pala ang araw. Masaya siyang ginagawa ang sibat. Isa pa'y hangang-hanga ito sa bakal na kanyang pinapanday.
Kakaiba ito sa mga karaniwang bakal na nahawakan niya. Ngayon lang siya nakatagpo ng ganong klaseng bakal. Saka lang niya namalayan na sumikat na pala ang araw noong dumating si Kapitan para kuhanin ang ipinapagawa niyang tansong itak. Himalang hindi sumama si Feli noong araw na yon. Ikaw pala, Kapitan. Sandali lang. Kukunin ko lang yung itak. Habang kinukuha ng binata ang itak, ay napansin naman ng Kapitan ang sibat na ginagawa ni Juanito. Hangang-hanga siya habang tinitignan ang sibat sa lamesang paggawaan ng binata. Sobrang pulido raw ang pagkakagawa noon. Kumikinang pa ito sa tuwing matamaan ng sikat ng araw. Ito na po yung itak, Kapitan. Sa sobrang pagkahumaling ng Kapitan sa sibat, ay hindi na niya napansin na nasa tabi na pala niya si Juanito. Kaya sinabi sa kanya ni Juanito na isang matanda ang may-ari ng sibat na yon. Pero nagulat siyang nang sabihin ng Kapitan na kung maaaring sa kanya na lang yon at bagay raw yon na pampuksa ng mga aswang. Ay, naku, hindi po pwede, Kapitan. Baka mamaya balikan na ito ng matanda eh. Pero nag-alok ang Kapitan ng malaking halaga. Pero hindi pa rin ito ibinigay ng binata. Dahil sa mukhang nabato-balani na nga ang atensyon ng Kapitan sa sibat na yon, ay dinagdagan pa niya ang alok na halaga kay Juanito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay tinanggihan pa rin yun ng binata. Ipinagkatiwala raw sa kanyang gawin yun, kaya dapat sa may-ari ito mapunta. Wala na ngang nagawa ang Kapitan na yon, kundi ang pagmasdan na lang ang sibat. Pero bago siya umalis, ay humiling siya sa binata na kung maaari ba'y pwede niya itong mahawakan at mabuhat. Sige, Kapitan. Pwede mo pong mahawakan at mabuhat. Mag-ingat lang po tayo, ha. Masyadong matalim eh. Una niyang hinaplos ang mahabang hawakan ng sibat at saka hinagod ito. Namumula ito at kumikintab pa. Pero noong tangkain na niya itong buhatin ay hindi man lang gumalaw ang sibat na yon. Kaya ang sabi niya, bakit daw sobrang bigat ng bagay na yon at hindi niya mabuhat-buhat? Napatawa na lang ang binata. Pinaalis naman na niya ang Kapitan dahil ang sabi niya ay wala pa raw siyang pahinga at tulog. Dala naman ng Kapitan ang tansong itak habang nahihiwagaan sa sibat na yon. Pagkaalis ng Kapitan ay hinawakan muli ng binata ang sibat at saka binuhat. Napaangat naman niya yon na walang kahirap-hirap. Katunayan nga ay nilaro-laro pa niya yon sa kanyang kamay. Pero noong hubarin na niya ang suot na guwantes ay hindi na niya maangat-angat ang sibat. Kaya doon niya nalaman na sa guwantes nang gagaling ang malakas na pwersa para mabuhat niya ang sibat. Dahil doon ay nadagdagan ang paghanga niya sa sibat. Isang araw, nabalitaan na lang niya kay Bertong Cuba na mayroong aswang na pinatay ang grupo nila Kapitan. Batang lalaki raw ang aswang na yon. Sa tansya nga ni Berto ay 15 anyos lang yun. Hindi lang pinaalam ng Kapitan nila sa baryo dahil masyadong delikado ito. Ngunit nakita naman yun ni Bertong Cuba. Ang dagdag pa niya, yun daw ang aswang na pagala-gala sa kanilang baryo. Marami-rami na raw itong nabiktima. Paano naman nila nalamang aswang yun? Kawawa naman, sobrang bata pa. San kaya mga magulang nun? Kinabukasan, maagang nagising si Juanito para gawin ang mga naiwang trabaho. Hinayaan lang niya sa ibabaw ng lamesa ang sibat. Gusto kasi niyang nakikita ang sibat habang nagtatrabaho. Maya-maya lang ay may dumating na mag-asawang matanda. Siguro nasa edad sa 60 pataas na ang mga ito. Sa mukha pa lang nila ay makikita na ang kakaibang aura. Ang suot naman nilang damit ay tipikal lang din, pero ang presensyang bumabalot sa kanila ay nakakatakot.
Nagulat pa nga noon si Juanito noong biglang pumasok ang mga ito sa kanyang pagawaan. Kaya agad niyang tinanong ang mga ito. Ano po ba yung papagawa ninyo, Lolo? Lola, mukhang hindi kayo taga rito Sinagot siya ng babaeng matanda na walang ekspresyon ng muka. Tama raw ang binata na hindi sila taga roon at malayo pa ang pinanggalingan nilang mag-asawa. Naparoon daw sila dahil hinahanap nila ang kanilang batang lalaking apo. Umalis daw ito noong nakarang araw at hindi na muling nakauwi. Itong lugar daw ang huling pinuntahan ng kanilang apo. Ho? Nawawala ho yung apo ninyo? Ilang taon na po ba siya? 15 anyos na raw ito. Payat at katamtaman lamang ang tangkad. May kayumangging kulay at medyo mahaba ang buhok. Itinuro naman sila ng binata na pumunta sa barangay upang doon magtanong nang sa ganon ay maaksyonan ang kanilang problema. Matapos ang mabilis na usapan ay nagpaalam na rin ang dalawang matandang mag-asawa sa pwesto ni Juanito. Nakaramdam ang binata ng kakaibang aura sa mag-asawang yun, pero hinayaan na lang niya yun at saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Mga ilang oras ang nakalipas. Sumulpot naman bigla si Feli habang hinihingal. Agad niyang sinabi sa binata na pinasok daw sila ng dalawang matanda at inatake ang kanyang nanay at tatay. Mabangis daw at marahas ang mag-asawa. Para raw itong may mga sanib. Siya lang ang malapit nilang kapitbahay, kaya naisipan niyang sa binata magsumbong. Ano? Tara Feli, bilisan mo! Dahil sa walang makitang patalim, ay yung sibat na nasa malapit na lang niya ang kanyang dinampot. Suot na rin kasi niya ang guwantes. Ilang palayan pa ang nadaanan nila bago nila marating ang bahay nila Feli. Pagdating nila doon ay dalawang patay na aso sa bakuran ng bahay agad ang bumungad sa kanila. Maririnig din ang matitiling na sigaw ng nanay ni Feli. Nagmadaling pumasok ang dalawa sa bahay at doon nila nadatnan ang kapitang sugatan habang kaharap ang dalawang mabagsik na aswang. Agad na nakilala ni Juanito ang dalawang aswang base sa mga suot nilang mga damit. Kayo yung dalawang mag-asawa kanina, hindi ba? Mga aswang pala kayo! Nandoon daw sila dahil naamoy nila ang bangkay ng kanilang apo sa bahay ni Kapitan. Umamin naman noon si Kapitan na may pinatay nga silang batang aswang nakaraang gabi. Pero hindi naman niya akalain na apo pala nila yon. Sa galit ng aswang ay muli nilang sinugod ng Kapitan. Ngunit agad na sinibat sila ni Juanito. Sa tindi ng pagkakasibat na yon ay sabay silang natuhog. Umuusok naman silang bumagsak sa sahig hanggang sa dahang-dahang naging abo. Lahat ay nagulat sa ginawa ng binata. Hindi pa rin ito makapaniwala dahil pakiramdam niya ay may sariling buhay ang sibat. Ang galing ng sibat to! Muling dinampot ng Kapitan ang sibat sa sahig. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin niya yon maangat. Napakamot na lamang siya sa ulo, sabay inda ng sugat sa balikat. Natatawa pang nilapitan ng binata ang sibat at walang ano-ano'y dinampot niya yon ng walang kahirap-hirap. Lalong napakunot ng noo ang mga nandoon. Si Feli ay hangang-hanga, ngunit wala ni isang salita ang lumalabas sa bibig niya. Marahil ay siguro sa labis na pagkagulat sa mga nangyayari. Ayaw na ring magpa-ospital ni Kapitan. Baka raw kumalat lang ang mga nangyari at maiskandalo lang siya at mas maiging itago na lang ang lahat. Ginamot naman siya ng kanyang misis dahil ang sabi nila ay kaya naman nila itong gamutin at hindi na kailangang magpa-ospital. Umalis din naman agad noon si Juanito. Hinatid naman siya ni Feli sa labas ng bakod at doon ay hindi na napigilan ni Feli ang sarili. Niyakap niya si Juanito at saka nagtapat ng kanyang pag-ibig sa binata.
Ngunit mabilis yung tinanggihan ni Juanito dahil ang turing nito kay Feli ay isang kababatang kapatid lamang. Malungkot na naiwan si Feli habang nakatayo sa kanilang bahay. Iniwan kasi siya ng binata na hindi man lamang pinakinggan pa. Para sa kanya ay wala lang dapat sabihin si Feli. Tama lang tanggihan niya ang pag-ibig ng bata dahil yun ang tama. Ngunit naroon pa rin sa loob ni Juanito ang konsensya sa mga nasabi sa dalaga. Pakiramdam niya ay masyado niyang pinrangka si Feli. Ay nako, bahala na. Basta, yun ang tama. Alam kong nasaktan ko siya pero hindi talaga pwede ang gusto niya eh. Pagkarating sa pwesto niya, ay agad niyang inilapag ang sipat. Ngunit laking gulat niya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Mabuti at nagagamit mo na ang sibat na yan. Ay, ikaw pala tatang. Pasensya ka na at nagamit ko nang wala sa oras itong sibat mo. Nilapitan ng matanda ang binata at saka hinawakan sa magkabilang balikat at saka nagsalita. Ang sabi niya, ang sibat na ginawa ng binata ay hindi para sa kanya, kundi para sa binata. Kaya bahagyang nagtaka si Juanito. Po? Bakit sa akin po tatang? Ikaw ang karapat-dapat na mag-alaga ng sibat na yan, Juanito. Alaga? Bakit? Kumakain ba tong sibat na dapat alagaan? Ay, lintik tong batang ito. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Alagaan mo ang sibat na yan dahil yan ang sibat na makakapuksa sa mga aswang na nagsilipa na rito sa inyong lugar. Gamitin mo ito sa mabuti, Juanito. Teka tatang, sa akin tong sibat at gagamitin ko sa mabuti. Gaya ng narinig mo, oo Juanito. Ikaw ang magbibigay kapayapaan sa bayang ito. Yung mga nangyayari ngayon dito sa lugar ninyo ay simula pa lamang. Pero bakit ako? Marami namang iba dyan. Tatang, ayoko nito. Pwede naman kay kapitan nyo na lang ito ibigay eh. Ikaw ang napili, Juanito. Likas na sa iyo ang karunungan sa pakikipaglaban. At mayroon kang mabuting hangarin. Tanggapin mo man ito o hindi. Wala ka nang magagawa. Talaga bang para sa akin to tatang? Baka nagkakamali lang kayo. Baka iba yung hinahanap ninyo. Juanito, hindi nagkakamali ang propesiya ng mga albularyo. Bago naglaho ang matanda, ay binigyan pa niya si Juanito ng kwintas. Isang uri ng anting-anting na nagmula pa sa mga albularyo. Makakatulong daw ito sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Tinanggap na nga lang ni Juanito yun. Kung siya raw ang napiling magliligtas sa mga tao sa lugar nila, ay tatanggapin niya. Ngunit mayroong isang bilin ang matanda sa kanya na hanggat maaari ay huwag ipagsabi ang tungkol sa pag-uusap nila. Kung maaari lang din daw ay iwasang ipagkalat ang tungkol sa mga aswang. Puksahin daw ito ng palihim. Ay! Naglaho na naman na parang bula ang matandang yun ah. Marami pa nga ako gustong itanong sa kanya eh. Ay, buhay talaga. Makatulog na nga muna. Isang hapon, habang naglalakad-lakad ang binata sa kanilang lugar, isang bahay kubo ang nadaanan niya na nagkakagulo. Noong tignan niya ay isang babaeng madungis ang nakikita niyang nilalantakan ang alagang bibi. Sigaw ng sigaw naman ang nakatira roon ng tulong. Naglalaway pa ang babae na tila isang asong nauulol. Mabilis na pumasok si Juanito sa loob ng bakod at saka hinarap ang naglalaway na babae. Hoy! Hilaw pa yan, hoy! Tigilan mo nga yan! Noong makita ng babae si Juanito, ay nilundagan niya ito. Kaya nagpambuno silang dalawa. Hindi dala ni Juanito ang sibat kung kaya't nahihirapan siya. Dahil malakas ang babaeng aswang,
ay nagawa niyang makalmot at makagat ang binata. Pero laking gulat nitong naghilom ito na parang walang nangyari. Naisip niya na baka sa suot niyang kwintas na bigay sa kanya ng matanda. Noong muli siyang sugurin ng aswang ay nagawa niya yung masalo sa leeg at saka binagsak niya ito sa lupa. Wala niya itong habas na pinagsusuntok hanggang sa baliin niya ang leeg ng aswang. Nagpasalamat ang pamilyang yon kay Juanito. Mayroon lang sana akong hiling sa inyo. Sana'y manatiling lihim ang mga nangyari ngayon, ha? At kung sakaling umulit ito muli, alam nyo kung saan ako matatagpuan. Nangako naman ang pamilyang yon na wala silang pagsasabihan tungkol sa mga nangyari. Sinunog naman nila ang bangkay ng aswang. Simula noon, kahit saan magpunta si Juanito ay dala-dala na niya ang kanyang sibat. Isang gabi, pumunta siya sa bahay ni Kapitan upang kausapin ito tungkol sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Kailangan nilang magtulungan sa mga lumalalang nangyayari hindi lamang sa kanilang baryo kundi pati sa buong bayan ng Dueñas. Alam ni Juanito na makakatulong sa kanya ang kapitan dahil pareho rin naman sila ng mithiin na wag isa publiko ang mga nangyayari. Kapitan, alam ko pong kahit gaano natin itago sa ibang tao nangyayari ay malalaman at mararaman pa rin nila ito. Pero gagawin natin ang lahat na makakaya para mapigilan yun. Sang-ayon naman ng kapitan sa gusto ni Juanito. Ngunit napansin naman ng binata ang pag-iwas sa kanya ni Feli. Parang sinasadya nitong layuan at huwag pansinin si Juanito. Ngunit sa kabilang banda ay naiintindihan naman yun ng binata kaya hinayaan na lang din ito. Mas maigi na rin na ganoon ang nangyayari upang wala nang aasa. Sa tuwing may mga nangyayaring kababalaghan ay pumupunta sila. Ngunit hindi lahat ng napupuntahan nilang gulo ay tungkol sa aswang. Minsan, akala nilang kaguluhan ay away pamilya pala at kung ano-ano pa. Pambihira naman, Kapitan. Away mag-asawa lang pala eh. Akala ko kung ano na. Muntik pa ako matamaan ng lumilipad na kaldero at arinola. Ano ba yun? Sabay silang tumawa ng Kapitan. Gabi na noon, pero ang ingay-ingay nilang dalawa sa daan. Pagkarating sa madilim na bahagi, ay sinalubong sila ng kulay itim na malaking baboy. Nakaharang ito sa kanilang dadaanan. Hindi gumagalaw at nakatingin lang sa kanila. Doon sila naalarma dahil alam nilang isang uri ng aswang yun na kayang magpalit anyo sa mga hayop. Kapitan! Mukhang may pang-ulam tayo. Tignan mo. Ang lusog. Pag sinuwerte ka nga naman. Bigla na lang nag-anyong tao ang baboy at saka sinabihan silang hindi siya tunay na baboy. Kaya wag silang umasa na may ulam sila ngayong gabi. Pambihira, Kapitan. Isa palang mabantot na aswang ito. Sa galit ng aswang ay sinugod sila nito. Agad namang tinaga ito ni Kapitan ng hawak niyang tansong itak at tinapos naman yon ni Juanito ng isang saksak ng sibat. Agad na naglaho ito na parang isang usok. Hindi tuloy maiwasan ng Kapitan na humanga sa sibat dahil sa tuwing matatamaan nito ang aswang ay naglalaho ito. Dahil sa patuloy na mga nangyayari, ay nakarating din sa pinuno ng mga aswang ang tungkol sa sibat na hawak ni Juanito. Kaya nag-umpisa na rin gumalaw ito. Isang tanghali habang gumagawa si Juanito ng asarol para kay Mang Jose, ay biglang may 3 kalalakihang dumating sa kanyang pwesto. Sa aura pa lang nila ay alam na ni Juanito na mga aswang yun. Marahan niyang sinuot ang guwantes, ngunit mabilis siyang inatake ng isang aswang, kaya natumba siya.
Agad siyang sinakmal ng aswang sa leeg. Sinabihan din siyang magbabayad daw ito sa mga aswang na pinatay niya. Ang akala nilang napuruhan na nila si Juanito ay nagkakamali sila dahil marahang humilom ang sugat nito sa leeg at sa dibdib. Agad na tumayo ang binata at saka dinampot ang sibat at saka hinagis ito sa isang aswang. Tumagos ang sibat sa dibdib nito at saka agad din siyang naglaho. Nahulog naman ang sibat sa sahig. Ano sa akala ninyo? Ganun-ganun na lang ako matatalo? Tinangka namang putulin ng isang aswang ang sibat sa sahig. Ngunit ganoon na ang pagtataka niya nang hindi niya yon maiangat. Kaya napatawa na lang ang binata sabay sabing, "Mabigat ba?" Dinampot agad ng binata ang nagbabagang bakal na nasa tabi niya at itinarak yon sa aswang na yon. Dahilan para masunog ang laman nito. Ang isang aswang naman ay nagtangka pang tumakas, ngunit sinibat yun ni Juanito. Tinamaan ang likod nito at marahang napudpud na animoy isang lupa. "Tatakas ka pa?" Simula noong araw na yun ay patindi ng patindi na ang mga nangyayari sa kanilang bayan. Isang gabi habang tahimik na ang lahat, napasugod ang kapitan sa kubo ni Juanito. Hingal na hingal ito habang sinasabi sa binata na sinugod sila ng maraming aswang. At ang matindi pa'y kinuha nila ang anak nitong si Feli. "Kapitan, ano? Kinuha nila si Feli?" Humingi siya ng tulong kay Juanito upang habulin ang mga dumukot sa kanyang anak. Hindi naman nag-atubiling tumulong si Juanito. Isinuot niya ang guwantes at saka binitbit ang sibat. Tumungo silang dalawa sa gubat kung saan dumaan ang mga aswang. Sa tulong na suot ng kwintas ni Juanito ay naituro sa kanila kung saan dumaan ang mga aswang. Mga higit 1 oras na rin silang naglalakad ng mabilis, ngunit hindi pa rin sila nakarating sa kuta ng mga aswang. Saglit silang nagpahinga sa isang malaking puno. Hinihingal na rin kasi ang kapitan. Gustuhin man niyang mailigtas agad ang anak, ay kailangan niya munang magpahinga kahit saglit. Si Juanito naman ay tila hindi nakakaramdam ng pagod. Siguro dahil yon sa kanyang anting-anting. Kaya ang sabi ni kapitan sa kanya ay mauna na ito at susunod na lang siya dahil baka hindi na nila maabutang buhay si Feli. "Sigurado ka ba, kapitan?" Sumagot naman ang kapitan na sigurado siya. Siya na raw ang bahala sa kanyang sarili sa loob ng gubat. Yun na lang daw ang paraan. Nakiusap ang kapitan kay Juanito na iligtas nito ang kanyang nag-iisang anak. "Pangako, kapitan, ililigtas ko ang anak ninyo. Paano? Mauna na ako." Agad na tumakbong mabilis ang binata. Tumuturo pa rin ang kwintas kung saan ang daan papunta sa kuta ng mga aswang. Mga ilang minuto pa'y nakarating ang binata sa maliit na pamayanan. May iilang kubo siyang nakikita. Pumasok siya sa bakuran ng mga kubo. May mga sulo sa bawat paligid na nagbibigay ng liwanag sa lugar. Nagtataka lang siya dahil wala siyang makita ni kahit isang aswang. Isang nakatayong kawayan ang napansin niya na nakatirik sa gitna ng bakuran. At doon niya nakita si Feli na nakagapos sa itaas ng kawayan. "Feli! Feli!" Ngunit walang malay ang dalaga kung kaya't hindi siya nito naririnig. Sa mga oras na yon ay nakaramdam na siya ng hindi magandang nangyayari. Naisip niya na baka isa yung patibong. Maya-maya pa nga ay may isang lambat na nahulog mula sa kanyang itaas at sumaklob sa kanya. Huli na ang lahat para tumakas dahil tuluyan na siyang nasakluban. Agad na dagsilabasan ang mga aswang sa kanyang paligid at pinaligiran siya.
Isang matangkad na nilalang ang umagaw sa kanyang atensyon. Balbas sarado ito habang matatalim ang ngipin nito. May mahaba siyang buhok at kulay pulang mata. Agad siyang nagpakilala sa binata. Siya si Pablo, ang pinuno ng mga aswang. Marahan niyang hinawakan si Juanito sa buhok at agad niyang nakita ang suot na anting-anting ng binata. Inabot niya yon sa liig ni Juanito at saka pinigtas. Ang sabi pa niya kay Juanito, malakas daw ang loob nito dahil sa suot nitong anting-anting. Nasa plano raw ang lahat. Alam nilang susundan sila ni Juanito sa lugar na yon. Kaya gumawa sila ng bitag para mahuli ang binata. At sa wakas daw ay wala nang sasalungat sa kanila sa tuwing mambibiktima ang kanilang lahi. Sige na! Kuhanin na ninyo ang lahat sa akin. Pero hayaan ninyo akong makaalis dito kasama si Feli. Tumawa ng malakas ang pinuno nila dahil hindi raw pwede ang hinihiling ng binata. Mamamatay na raw ito sa lugar na yon at si Feli naman ay gagawing alay. Dahil masyadong maingay na raw ang binata ay inutusan niya ang mga alagad niyang ikulong na muna si Juanito. Malapit lang din ang kahoy na kulungan kung saan nakagapos si Feli. Naiwan naman ang sibat kung saan nabitawan ng binata yon. Takang-taka naman ang pinuno dahil kahit sino sa kanila roon ay hindi magawang maiangat ang sibat. Lahat na yata ng mga kalalakihan doon ay nagtulong-tulong na para mabuhat ang sibat na yon. Pero bigo silang maiangat ito. Mula sa kinalalagyan na kulungan ni Juanito ay kitang-kita niya kung paano magsalitan ang mga aswang para mabuhat ang sibat. Ngunit ilang oras na silang nagtutulungan ay wala pa rin nangyayari. Hoy, mga aswang! Para lang kasi sa mga gwapo ang sibat na yan! Napatingin tuloy ang mga ito sa kinaroroonan ng binata. Ngunit patay mali siya naman ang binata at saka itinuon ang atensyon sa ibang bahagi. Maya-maya pa'y pinaalis na ng kanilang pinuno ang mga aswang. Maghanda raw ang mga ito mamayang 3:00 ng madaling araw dahil magaganap ang pag-alay nila sa kanilang Panginoon. Bago umalis si Pablo ay lumapit pa siya sa binatang nakakulong. Ang sabi niya sa binata ay hindi raw ito tatagal dahil mamayang konti ay lalantakan na raw ang lamang loob nito ng mga kasama. Hindi na kumibo pa si Juanito. Tinignan na lang niya ang pinuno ng mga aswang na papalayo sa kanya. Mga ilang minutong pagkatulala ay iningat naman niya ang kanyang ulo at saka pinagbastan si Feli na wala pa ring malay. Noong tumahimik na ang paligid ay sinubukan niyang tawagin si Feli. Feli, gising! Feli! Maingat pa rin naman itong tinatawag si Feli. Patingin-tingin pa rin siya sa paligid na baka may makarinig sa kanya. Nakakita siya ng maliit na bato sa loob ng kulungan. Hinila naman niya ang garter ng suot nitong pantalon. Ginawa niya yung tirador para ipatama kay Feli. Nakadalawang tira rin siya bago matamaan ang paa ng dalaga. Bahagyang gumalaw si Feli kaya muli niya itong tinawag. Feli, nandito ako sa baba. Noong dumilat na ang dalaga ay napatingin siya sa tumatawag sa kanya. Agad niyang nakita si Juanito sa kulungan. Nabigla pa nga siya noong makita niyang nakakulong ang binata. Shh! Huwag kang gagawa ng ingay, Feli! Inikot muna ng dalaga ang paningin bago sumagot. Mahina niyang tinanong si Juanito na bakit daw nasa loob ng kulungan ito. Mabilis namang sinagot siya ng binata. Shh! Mamaya ko ipapaliwanag. Ang mahalaga ngayon kung paano tayo makakawala sa mga aswang. Maya-maya ay may dumaang aswang kaya bigla silang napatahimik. Si Feli naman ay bumalik sa pagpikit. At noong makalagpas na ang aswang na yun, ay muli na naman silang nagsenyasan.
Tinanong naman ng dalaga ang binata kung may naiisip na itong plano. Mabilis namang sumagot si Juanito na hindi niya raw ito sasabihin dahil di umano'y hindi na siya pinapansin ng dalaga. Dahil ba ito sa tinanggihan niya ang pag-ibig ng dalaga kaya hindi na ito namamansin. Agad namang nagsungit si Feli pero mabilis ding sinuyo ng binata. Sa gitna ng sitwasyon nila ay nagawa pa talaga nilang maglandian. Pero para kay Juanito ay wala lang yon sa kanya dahil wala naman talaga siyang nararamdaman para kay Feli. Ay, ang totoo niyan, wala akong maisip na paraan eh. Wala sa akin ang anting-anting at higit sa lahat, yun ang sibat oh. Agad niyang itinuro sa dalaga ang sibat. Kaya ang sabi ni Juanito ay nakasalalay kay Feli ang kanilang kaligtasan. Kailangan makawala si Feli mula sa pagkagapos sa kanya upang mabuksan niya ang kulungan. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay ganoon pa rin. Wala pa rin silang maisip na paraan hanggang sa lumabas na ang iilang mga aswang upang maghanda sa pag-aalay na gagawin. May mga lamesa silang mahabang inilagay sa ilalim ng kawayan kung nasaan si Feli. Tapos may isang timbaring sisidlan ng dugo ng alay. Nagtataka naman ang dalaga kung ano ang ginagawa ng mga aswang. Bakit nagtitipon-tipon sila? Hindi naman pinaalam ng binata sa dalaga na gagawin siyang alay sa Panginoon ng mga aswang. Magbibigay taranta lang kasi yon sa oras na ipaalam ni Juanito kay Feli. Mas maigi nang tumahimik na lang siya upang makapag-isip sila ng paraan. Ilang sandali pa ay dumagundong na ang tambol. Hudyat na magsisimula na ang seremonya. Lumabas ang dalawang grupo ng mga aswang sa magkabilaang sulok na may mga kulay ang katawan. Sumayaw sa gitna habang pinapaikutan ng kawayan. May mga kinakanta silang binabanggit na sila lang din ang nakakaintindi. Maya-maya ay umakyat na ang pinuno nila sa itaas ng lamesa. Sabay-sabay silang nag-usal ng dasal nila. Habang patagal ng patagal ay kinakabahan ang binata dahil nanganganib na ang buhay ni Feli. Wala siyang magawa kundi ang tignan ang mga aswang na naghahanda sa pag-alay sa dalaga. Ilang sandali pa nga ay ibinaba nila si Feli at saka hiniga sa lamesa. Nakatali ang magkabilaang kamay nito at paa sa lamesa. Nagpupumiglas ito, ngunit wala siyang kalaban-laban. Sigaw rin ito ng sigaw, pero hindi siya pinapansin. Hoy! Tumigil kayo! Ako na lang! Huwag na si Feli! Maawa kayo! Sobrang bata pa ni Feli! Aasawahin ko pa yan sa oras na pwede na ang lahat! Napatingin tuloy sa kanya ang dalaga, pero wala na silang magagawa dahil lahat ay nakahanda na upang patayin si Feli. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Kapitan. Hindi siya napansin ng mga aswang. Kapitan! Kapitan! Bilis! Palabasin mo ako rito! Bakit ngayon ka lang? Ang sagot niya ay naligaw raw siya kaya ngayon lang siya. Wala lang sinayang ang kapitan na oras at agad na sinira ang seredora ng kahoy na kulungan. Bago pa siya mapansin ng mga aswang, ay tuluyan nang nakalabas si Juanito. Mabilis na tinalon ng binata ang sibat at saka dinampot. Agad niyang sinibat ang aswang na malapit kay Feli. Ito na ang katapusan niyo! Nandito na ako! Bago pa naging abo ang aswang na tinamaan, ay nabunot pa ni Juanito ang sibat. Ang mga nasa paligid ay pinagsasaksak niya rin ng sibat. Napatulala lamang ang pinuno ng mga aswang habang pinagmamasdan ang mga alagad nitong unti-unti nang inuubos ni Juanito. Tumulong din si Kapitan. Pinagtataga niya ng hawak niyang tansong itak ang mga aswang. Ikaw na ang susunod ko! Bumaba ka rin sa lamesa!
Wala nang alay na magaganap. Biglang nagalit ang pinunong aswang dahil sinira raw nila yung seremonya nila. Hindi man lang daw nila ginalang ang kanilang pagdiriwang. Tarantado ka ba? Anong gusto mo? Tignan kayo habang pinapatay ang kasama namin. Hindi man lang kayo aswang, kundi makabuwang din. Nagpalitan nyo ang pinuno ng mga aswang sa isang malaking ibon at saka tinangka niyang tangayin si Juanito. Mabuti at mabilis na kayuko ang binata. Pero noong bumalik ito ay naging malaking asong kulay itim naman ito. Kapitan, kalaga mo na si Feli. Ako nang bahala sa asong ulol na ito. Agad na tumakbo si Kapitan palapit sa kanyang anak. Nakahanap naman ng pagkakataon ang aswang na sugurin si Juanito. Tinamaan ng binata noong talunan siya ng aswang, kaya nawalan siya ng balanse, dahilan para matumba ito. Sinakbal niya ang binata, ngunit mabilis namang naisalang ni Juanito ang sibat sa bunganga ng naglalaway na aso. Itinulak niya ito ng buong lakas, kaya tumalsik ang malaking aso at agad niyang sinibat ito, ngunit nadaplisan lamang ito. Mabilis namang pinulot ni Juanito ang sibat, ngunit biglang nagpalit anyo ang aswang sa tao. Itinulak niya si Kapitan at saka tinangay si Feli. Alam kasi ng aswang na ang dalaga ang kahinaan ni Juanito. Hoy! Saan mo dadalhin si Feli? Asawa ko yan! Palayo nang tumatakbo ang aswang habang malakas ang pagkakasigaw ni Feli na hawak-hawak niya. Wala nang magagawa si Juanito kundi sibatin ang aswang kahit papalayo na. Pinigilan naman siya ni Kapitan dahil baka matamaan si Feli. Huwag kang maglala, Kapitan. Akong bahala. Bago pa lumiko ang aswang, ay pinakawalan na ng binata ang kanyang sibat. Napanganga na lamang ang Kapitan nang tumusok sa likod ng aswang ang sibat. At doon natapos ang buhay ng pinuno ng aswang. Mabilis nilang nilapitan si Feli na nooy paika-ika. Feli, ayos ka lang ba? Imbis na sagutin niya ang binata, ay yakap na maigpit ang ginawa niya rito. Maging ang Kapitan ay nagulat sa ginawa ng anak dahil umasa itong siya ang yayakapin ng anak. Madaling araw na nang nakauwi ang tatlo. Pagkatapos ng nangyaring yun, ay wala nang napapabalitang aswang sa lugar. Umalis naman sa lugar si Juanito para maglakbay. Maraming nangangailangan ng kanyang tulong. Malungkot si Feli dahil mas pinili ni Juanito ang maging tagapagligtas kaysa sa makasama siya, kung saan natutuhan na sana siyang mahalin ng binata. Minsan sa buhay, kailangan nating unahin ang kapakanan ng nakakarami kaysa sa pansariling kapakanan, lalo na kung ito'y nakakabuti sa lahat. Wakas.